Kay Boss Ken. Ang sabi niya dito, sa Efeso 2:15 ba na kautusan, ay kasama ba dito ang pangingilin ng Sabat? So, tingnan natin yung 2:15. Na inalis ang pagkakaalit sa pamagitan ng kanyang laman, kahit kautusan na may mga batas at ang palatuntunan, upang sa dalawa ay lalangin sa kanyang sarili ang isang taong bago, sa ganito'y ginawa ang kapayapaan. So, kasama daw ba yung Sabat dito? Ay dapat po natin maintindihan kung anong ibig sabihin ng talata na inalis ang pagkakaalit. Naging sanhi ba ng alitan yung Sabat sa magitan ng kanyang laman kahit ang kautusan. Siguro yung kautusan, Brother Gomer, na may mga batas at mga palatuntunan. Dapat maintindihan po natin dito, Boss Ken, kung ano ang tinutukoy, ano ba yung sinasabi sa konteksto. Siguro, basahin ko, Brother Gomer, yung talatang 12. Simulan natin sa 12 para tapos ibabalik ko sa iyo. 11 na siguro natin simulan para maintindihan natin kung ano yung tinutukoy doon. Kaya nga alalahanin ninyo na kayo noong una mga hintil sa laman. Tinatawag na di pagtutuli, niyong tinatawag na pagtutuli sa laman na ginawa ng mga kamay. Tapos talatang 12, na kayo ng panahong yaon ay mga hiwalay kay Kristo na mga di kabilang sa bansa ng Israel at mga taga-ibang lupa tungkol sa mga tipan ng pangako na walang pag-asa at walang Diyos sa sanglibutan. 13, datapat ngayon kay Kristo Jesus, kayo na noong panahon ay inalalayo ay inilapit sa dugo ni Kristo. So, meron tayong ideya ngayon dito kung ano ang tinutukoy. Sa 14, sapagkat siyang ating kapayapaan na kanyang pinag-isang dalawa at iginiba ang pader na nasa gitna ng pagpapahiwalay. So makikita natin kung ano yung purpose dito bago sinabi yung talatang 15. O ituloy na natin sa 15 kasi itutuloy ko ito hanggang sa 16. Na inalis ang pagkakaalit sa pagitan ng kanyang laman kahit kautusan na may mga batas at mga palatuntunan upang sa dalawa ay lalangin sa kanyang sarili ang isang taong bago. Sa ganito'y ginawa ang kapayapaan. At sa talatang 16, at upang papagkasunduin silang dalawa sa isang katawan sa Diyos sa pamamagitan ng cross na sa kanya'y pinatay ang pagkakaalit. So nakita po natin ngayon yung punto kung bakit mayroong inalis yung pagkakaalit at may mga nabanggit na mga kautusan, batas, palatuntunan. O sige, Brother Gomer. Ayan, maraming salamat, Brother Johnson. Kasi nga, mga kapatid, alam po natin talaga na sa kasaysayan ho ng bayan ng Israel at itong mga hintil, ay meron ho talagang sa kanila humahati. Ibig sabihin, meron silang pagitan, no? At dito sa makikita po ninyo, ay naman obvious kung ano yung mga tinutukoy na yan ay kasi ang problema dyan, Brother Johnson, kapag yan ay ginamitan mo ng maling unawa at alimbawa ilalagay natin yung 10 utos dyan sa 2:15, ay lalabas dyan pwede nang magkaroon ng ibang mga Diyos. Kaya hindi nga ang ginamit dyan ay, kung babalikan, titingnan po natin doon sa talata, sabi dyan 2:15, ibalik nga natin, sabi niyan, kautusan na may mga batas. Meron po siyang identification, in-identify po kung ano yung kautusan na yon. Kautusan daw na may mga batas at palatuntunan. Okay? Una sa lahat, sa bayang Israel, ipinagkatiwala yung mga paghahandog. Ang mga hintil, Brother Johnson, ay hindi po pwede silang sumama sa bansang Israel unless number 1 na requirements, kailangan silang tuliin. Okay? Hindi po pwedeng isama ang hintil sa bayan ng Israel unless na sila ay tuli. Isa po yan sa naghahati. Kaya nga, yung naghahati na yan sa pagitan ng hintil at ng mga Israelita o yung mga Hudyo ay nanatili hanggang doon sa panahon na may mga hintil lang pumapasok sa iglesia. Tingnan po ninyo ang nangyari doon sa Gawa 15 para makita po natin yung kasaysayan. Diyan sa Gawa 15, ito yung panahon na meron ng mga hintil na sumasampalataya sa ating Panginoon at umaanib na sa iglesia. Ay samantalang itong mga Hudyo ay sanay ho sila na kapag may hintil, mamaya hahanapin ko yung talata sa Lumang Tipan na kapag merong taga-ibang lupa na sasanib sa kanila,
ay automatic yun. Kailangan talagang tuliin kasi hindi maaari na hindi tuliin. At yung kultura na yan ay talagang pinanatili yan ng Hudyo hanggang sa panahon ng Kristiyano. Kaya anong panahon na ito na mayroon ng mga hintil na naku-convert sa Christianism, dito sa talatang 15 sa chapter 15 ng Gawa, sa talatang 1, tingnan po ninyo. Sabi diyan, at may ibang mga taong nagsilusong mula sa Judea ay nagsipagturo sa mga kapatid na sinasabi, maliban na kayo'y mga tuli, ayon sa kaugalin ni Moises ay hindi kayo maliligtas. O nakita po ninyo yan. So dito, hanggang sa panahon na ito, ay talagang nandun pa rin, Brother Johnson, yung discrimination. Bagamat itong mga hintil ay sumampalataya na sa ating Panginoon at umanib na sa iglesia, ay sapagkat sila nga ay hindi tuli, at yun ang nakasanayan ng mga Hudyo na mangyari, yun ang pader na hihiwalay sa kanila. Okay? At marami pang iba. Yung okay? talata. Pero dito, makikita po natin specifically, number 1 na dahilan ay yung pagtutuli. Yung talata, Brother Gomer, na... Usahin natin. Yung Sige, Brother Joseph. Yung talata na sinasabi mo ay yung yata nasa Exodus 12:48. Sige, basahin nga muna natin yan. Kailangan tuliin. Tingnan mo kung yan nga, Brother Gomer. At pagka ang isang taga-ibang lupa ay makikipamayan kasama mo at mangingili ng Pasko ng Panginoon, ay tuliin lahat ng kanyang mga lalaki at saka siya lumapit at ipangilin. Ayun, tama? Ayan. So maliwanag yan na talagang ito talaga yung dapat, Brother Johnson. Hindi pwedeng sumanib ang hintil sa Israel unless sila'y matuli. At yan yung pader na naghihiwalay sa kanila. Okay? Ngayon, dahil sa ating Panginoong Jesucristo, dito maliwanag sa Bagong Tipan, makikita po natin na yung pagtutuli ay wala na eh. Kaya nga, yan ang tinutulan na ni Apostol Pablo. O basahin natin yung talatang 2. Doon sa Gawa 15 kanina. Gawa 15:2. At nang magkaroon si Pablo at si Bernabe ng di kaunting pagtatalo, ay nakipagtaligsaan sa kanila. O yan. At ipinasya ng mga kapatid na si Pablo at si Bernabe, tangilan sa kanila ay nagsiahon sa Jerusalem sa mga apostol at sa mga matanda tungkol sa suliraning ito. So nakita po ninyo yung na-create na suliranin dahil nga doon sa pagitan, doon sa pader na yan, na naghihiwalay sa Hudyo at sa kahintil. And then, ang sabi sa verse 5, tuloy natin, datapwat nagtindig ang ilan sa mga sekta ng mga Parisiyong nagsampalataya na nagsasabi, kinakailangan sila'y tuliin. Nakita mo? At sa kanila'y ipagbiling ganapin ang kautusan ni Moises. So dito ay talagang mayroong paghihiwalay na nangyayari kasi nga maraming kautusan ng Hudyo sa mga palatuntunan. No? Yan ang dapat nating maintindihan dyan. Mga ordinances, mga palatuntunan. Kaya doon sa 2:15, yan po ay binanggit ni Apostol Pablo na yung mga pader na naghihiwalay sa dalawa, inalis. Yun yung mga kautusan na may mga batas at may palatuntunan. Brother Johnson, sana ay maintindihan po ninyo yung bagay na yan. Okay.